Okay, ang video na to para sa mga taong palaging nagkakaroon ng tonsillitis, katulad ko. Okay, way back, nung ako'y bata pa, palagi ako nagkakaroon ng tonsillitis. Till na ako'y naging adult, and check up ako sa doktor, 4 to 6 times akong nagkakaroon ng tonsillitis in a year. And sabi ng doktor, hindi na magandang sign yan. You have to remove your tonsils na. So, para maiwasan ng RHD, rheumatic heart disease. So, syempre, yung bacteria ay bababa yan mula sa tonsils hanggang sa puso, and which is delikado. Okay, so nagpa-tonsillectomy na ako 2 years ago. So, year 2023. So, after ko mag-tonsillectomy, ang tanong ba dyan, worth it ba? Yes, sobrang worth it kasi syempre, hindi ka na mag-antibiotic every time na namamaga. Hindi ka na nahihirapan kumain kapag wala ka ng tonsillitis. The same time, free ka na sa iniisip mo na hindi ka magkakaroon ng rheumatic heart disease. So ito na nga, ang nangyari sa akin, wala na nga akong tonsils, so wala na akong tonsillitis. Ito naman problema, nagkaroon ako ng pharyngitis. So ano ba yung pharyngitis? Syempre sa pharynx natin nagkaroon ng infection. Wala na siya kasing matirahang bacteria, which ang tonsils kasi tinitirahan niya ng bacteria. Now, dahil nawala na, sa pharynx naman tinitira. So, ganun pa rin pala kung magpapatonsillectomy din ako, pagkatapos pala, magkakaroon pa rin ako ng pharyngitis. Hindi po. Depende po yan sa lifestyle. Kasi ako hindi naman talaga mahilig sa matamis. Pero once na kumain ako ng matamis, nakalimutan ko agad. Right after kumain ng matamis, ay uminom dapat ng tubig. Ako hindi. Mabot pa siguro ng 20 minutes bago nakainom. Kaya namaga ang aking pharynx. So, na-infect ba. So, ngayon, meron ako ngayon. Kagaling ko lang sa doktor. And sinabi niya nga is, hindi siya, kasi nagduda ako, baka nag-regrowth ang aking tonsils. So, possible, baka magkaroon ulit ng another surgery. Pero sabi ng doktor, hindi naman, clear naman na wala ka ng tonsils, but meron kang pharyngitis. So, ngayon ay nagme-medication na. Ang tanong, so, kailangan ko ba talaga magpa-tonsillectomy? Yes, kasi bago pa mahuli ang lahat. Okay, so may kakilala din ako. Nagpa-tonsillectomy na siya kung kailan ay nagkaroon na siya ng RHD, which is huli na ang lahat. Pero okay lang naman, kasi at least wala ng bakterya sa taas. Pero doon na nga sa puso. So, which is mali pa rin, and I advise na magpa-tonsillectomy kayo. Okay, matakot sa pharyngitis, sa lifestyle nyo na lang yan, ingat pa rin. Huwag nang patagalin, asikasuhin ang kalusugan. So, yun lang. Bye.